Buwisit na panahon to, bigla-bigla na lang ulan. Unang araw ko pa naman pagbalik sa baryo, tapos ganito pa ako kamalas. Anong klaseng fox ito? Bakit ang dami nitong buntot? Ang lala ng sugat niya, kung pababayaan ko siya, siguradong hindi na siya mabubuhay. Mahalagang magligtas ng buhay. Hindi, kailangan kong iligtas ang fox na to. Bahala na nga, wala na akong pakialam. Munting kaibigan, kumapit ka lang, huwag kang bibigay. Ako, si Shen Yanchuan, sa ngayon, ay wala nang kahit na ano. Itong walang kwentang buhay ko na lang ang natitira. Patay. Masyado na siyang maraming nawalang dugo. Ikaw na isang hamak na mortal. Hirap ka na ngang isalba ang sarili mo. Pero handa ka pa ring magbuwis ng dugo para iligtas ako. Ang utang na loob na ito, ay tatanawin ko habang buhay. Kung gayon, igagawad ko sa iyo, ang mata ng Diyos ng kabundukan, upang mabuksan mo ang mga nakatagong yaman ng kagubatan, at maprotektahan ka habang buhay. Himalang ayos lang ako, at saka, yung daliri ko na nahiwa kanina, bakit gumaling agad? Nakikita ko ng malinaw, ang lahat ng yamang gubat sa loob ng 10 metro. Isa itong, pambihirang kapangyarihan para maangkin ang yaman ng bundok. Gamit ang mata ng Diyos ng kabundukan, at ang kakayahang makita ang ilalim ng lupa, hindi na imposibleng yumaman dito sa bundok. Makapunta nga doon, baka may mahukay akong magandang bagay. Ang daming yamang gubat. Sayang nga lang at mga karaniwang bagay lang ang mga ito. Dahil nasa akin na ang mata ng Diyos ng kabundukan, kailangan kong maghanap ng mga talagang mamahaling bagay. Dapat yung mga primera klaseng produkto. Bakit may umiilaw na berde doon sa kawayanan? Huwag mong sabihin, ang mga pambihirang yaman ng bundok sa paningin ko ay maglalabas ng iba't ibang kulay ng liwanag. Masilip na kung ano yon. Hanep. Ang daming pambihirang kabute. Agawan ng mga tao sa ganitong klaseng kalakal. Aabot ng 50 hanggang 60 piso ang presyo nito kada kalahating kilo. Kapag nahukay at naiuwi ko ang lahat ng ito, siguradong yayaman ako rito. Ang bango ng amoy. Ang mga ligaw na kabuting ito ay talagang napakasariwa. Nakuha rin kita. Nasa 40 hanggang 50 kilo rin siguro ito. Pupunta ako sa bilihan ng kalakal ni Zhang Gixiang para tignan kung magkano ko ito may bebenta. At para naman sa iba pang mga mamahaling yaman, ipagpapabukas ko na lang, magdadala ako ng malaking tiklis at kukunin kong lahat ng walang ititira. Gixiang, aking ganda. Tingnan mo, sadyang ipinitas ka ni kuya, ng mga pambihirang kabuting ito, sariwang-sariwa pa yan. Ganito lang kakaramput, tapos lantang-lanta pa. Kahit ipakain sa baboy, hindi pagtitiyagaan yan. Bukod sa dala kong ito, sa buong nayon ay, wala ka nang makikitang katulad nito, kung hindi lang talaga patay na patay sa'yo si kuya. New Dazui, umayos ka nga at matuto kang rumispeto. Subukan mo pang mangmanyak ulit, papalabasin kita ng palo ng walis tambo. Ano ka ba? Parang wala naman tayong pinagsamahan. Hinawakan lang ng kaunti, masama ba yon? Maghapon kang nagbabantay rito sa bulok na bilihan ng kalakal, nakakapagod yan, hindi ba? Sumama ka na kay kuya. Sisiguraduhin kong masarap ang buhay mo. New Dazui, nanggugulo ka sa gitna ng sikat ng araw. Hindi ba't medyo nakakahiya yan? Sabi ko na nga ba kung sino eh? Ang lalaking hindi kinaya ang buhay sa syudad, kaya pinalayas at umuwi rito. Ang dakilang henyong si Shen. Tingin ko sa mga dala-dala mo, wala namang kwenta yan, di ba? Baka pumulot ka lang ng kalahating basket, ng mga bulok na dahon at lasong kabute, para lang lokohin si Gixiang. Nga naman, Shen Yanchuan, bunso. Unang beses mo pa lang sa bundok, may makukuha ka bang maganda? Baka totoong nakapulot ka, ng mga lasong kabute na hindi nakakain. Kapag may nalason dyan, malaking gulo yan. Pero ayos lang yan. Kahit anong meron ka, bunso. Bibilhin lahat ni ate. Isipin mo na lang na si ate ay tinutulungan ang negosyo mo. Ate Zhang, tignan mo po itong isang basket ng mga kabuting Jaizong. Magkano po ang maibibigay ninyong presyo? Isang basket ng mga ligaw na kabuting Jaizong. Ninanakawan mo ba ang taguan ng kabute ng Diyos ng bundok? Diyos ko, ang lalaki ng mga ito, at ang sari-sariwa pa. Sa tagal ko nang nagpapatakbo ng bilihan dito, ngayon lang ako nakakita ng ganito. Grabe ang swerte mo, bata. Yung ibang mga veterano sa bundok, buong araw naghahanap pero hindi man lang makakuha ng kahit isang maayos na kabuting Jaizong. Ito ang kapangyarihang ibinigay sa akin ng Nine-Tailed Spirit Fox. Ano ba naman ang mga kabuting Jaizong na to? Basta't sapat ang lalim ng pagpunta ko sa bundok. Kahit pa ang mga pinakamasarap na matsutake mushroom,
O kaya iligaw na ginseng na kasing laki ng kamao. Siguradong makukuha ko. 41 gin at 3 liang. Dahil magaan ang loob ng ate sa iyo. Hindi kita lolokohin. Bibilhin ko na ito sa pinakamataas na presyo. 60 yuan bawat gin. Lahat-lahat ay 2,500 yuan. Mas malaki pa ang kinita ko rito kaysa sa syudad, kung saan nagpapakahirap ako mula umaga hanggang gabi. At nagtitiis sa masamang ugali ng mga tao. Sa loob ng 1 buwan, mukhang simula ngayon, kailangan ko ng mas dalasan ang pag-akyat sa bundok para makahanap ng mga ibebenta. Dahil dito sa kabundukan, nagkalat ang napakaraming pera. Gixiang, ganda. Huwag ka namang mamili ng paborito. Itong mga kabuting dala ko, ay pinaghirapan ko ring pitasin mula sa bundok. Bakit hindi mo kuhanin itong sa akin? At mas pinili mo pa ang sa kanya. Siguradong malas ang lalaking yan. Baka nga itong mga kabuti niya, ay ninakaw niya lang sa iba. Kung hindi, paano naman makakakuha ang isang pagwapong laking syudad na tulad niya, ng ganito karami, at magagandang klase ng pananim? Tingnan mo nga iyang dala mo. Tapos ikumpara mo sa dala ng kapatid kong si Yanchuan. May maling pagkakaintindi ka ba? Sa salitang malaki, itong basurang dala mo, ay hindi man lang karapat-dapat, na ipantapat sa mga kabuti ni Yanchuan. Ninakaw ka mo niya sa iba. Kung magaling ka, subukan mo ring magnakaw ng isang basket. Nakasing lalaki ng mga kabuting ito, at dalhin mo rito para makita ko. Simula ngayon, itong mga basurang dala mo, huwag mo nang dalhin dito yan. Hindi ko tatanggapin yan, lumayas ka na. Teka, ako kaya ang Tagapamili ng 7-star restaurant. Kahit na 8-star pa yan, wala akong pakialam. Lumayas ka na sa paningin ko. Maraming salamat po, Ate Zhang. Kung gusto mo, madalas kang bumisita rito para samahan ako. Kahit magkwentuhan lang tayo. Ate, mauna na po ako, may gagawin pa po ako. Ang bango naman nito. Iba talaga kapag bagong kuha sa bundok. Ang sarap-sarap. Hindi pwedeng puro pera lang ang iniisip. Kailangan din nating busugin ang sarili natin. Kahit maraming makukuha rito sa paanan ng bundok. Ang mga talagang mamahalin, at pambihirang mga inani, ay nasa kailaliman pa ng kabundukan. Kailangan ko pang mas magsipag, umakyat sa bundok para kumita. Para makabili na ako ng sarili kong motorsiklo. Dahil sa mga nakuha kong kabuti kahapon, malaki-laki rin ang kinita ko. Ngayong araw, susubukan kong pumasok pa ng mas malalim sa bundok para tingnan kung may mas mamahalin pa akong makukuha. 8. Ang aga mo namang umakyat ng bundok. Yanchuan, ikaw nga talaga. Narinig ko sa mga taga nayon kahapon na umuwi ka na raw. Hindi pa nga ako makapaniwala. Ilang taon din tayong hindi nagkita. Sigurado akong nahirapan ka sa syudad, ano? Pero tingnan mo nga naman ang pangangatawan mo. Mas naging matipuno na. Kaawa-awa rin talaga ang naging buhay ni ate. 2 araw pa lang siyang kinakasal. Naaksidente na agad sa bundok ang kuya ko. Naiwan siyang mag-isang itinataguyod ang sarili niya. At nakaranas pa ng napakaraming panghuhusga mula sa mga tao sa nayon. Mga chismis. Yanchuan, sinwerte si ate nitong mga nakaraang araw. Nakakuha ako ng ilang ligaw na gulay na jikay. Hindi ko pa ito ginagalaw, pinakatago-tago ko pa. Pumunta ka sa bahay ni ate mamayang gabi. Ipagluluto kita ng mga dumpling na jikay para sa'yo. Sige po, ate. Sa ilang taon ko sa syudad, yang mga dumpling mo po talaga ang palagi kong hinahanap-hanap. CJ, Isang Huangjing. Napakagandang halamang gamot nito. Nakakapagpalakas ito ng ki at nagpapalusog ng puso. 8. Hindi na po ako sasama sa pagkuha ng mga ligaw na gulay. Nakikita mo po ba yung 2 malalaking itim na bato doon? Maraming magagandang bagay doon. Subukan niyo pong tingnan. sa may malalaking itim na bato, nakapunta na ako doon dati. Pero wala naman akong nakita eh. Pero dahil matagal ka sa syudad, mas malawak ang mga nakita at naranasan mo. Kaya siguradong mas marami kang alam kaysa kay ate. Susundin ni ate ang sinabi mo. Susubukan ko ang swerte ko roon. Wow, totoo nga. At napakalaki pa ng mga huangjing na ito. Ang dami pa nito. Ang batang si Yanchuan talaga. Napakabuti ng puso. Nakakita siya ng ganito kamahal na huangjing. Pero hindi niya kinuha para sa sarili niya. Talagang iniwan niya pa ito para sa akin. Maagang pumanaw ang kuya niya. At siya na lang ang nag-iisang nagtuturing sa akin bilang pamilya. Ngayong nakakuha na si ate ng grasya niya, kailangan ko na rin gawin ang pakay ko. Doon sa lugar kung saan ako nakakuha ng mga kabuting Jaezong kahapon, sigurado akong marami pang ibang mamahaling yaman ng bundok doon. Kapag nakuha ko ang lahat ng iyon, siguradong yayaman ako. Machu Take 2.
Isa itong kayamanan na mas malaki pa ang halaga. Kaysa sa mga termite mushrooms, kada kalahating kilo ng matsutake ay mabebenta ng hindi bababa sa 100 yuan. Kapag nahukay ko ang lahat ng ito, paniguradong libo-libong yuan na naman ang kikitain ko. Kulay lilang liwanag. Hindi kaya mas mahalaga pa ito sa matsutake at termite mushrooms na yaman mula sa bundok. Wild ginseng to mula sa bundok. Ang bagay na to ay tinuturing na ginto ng kabundukan. Napakahalaga nito. Kahit ibenta ko to ng basta-basta, kikita ako ng libo-libong yuan. Yayaman ako. Ngayong araw, nakahukay ako ng mahigit 30 matsutake mushrooms. Dagdag pa ang dalawang napakagandang wild ginseng na to. Kung bibilangin lahat, aabot din siguro ito ng halos 10,000 yuan, di ba? Mas malaki pa ang kikitain ko rito, kaysa magpakapagod ng 2 buwan sa pagtatrabaho sa syudad. Iba talaga kapag sa bundok ka umaasa ng ikabubuhay. Teka, sobrang mahal ng ginseng na to. Kailangan ko itong ibenta habang sariwa pa. Kaya dadalhin ko na to agad sa bungad ng nayon para ibenta. Ang mga wild matsutake na in-order ko 3 araw na ang nakakalipas. Tapos ngayon sasabihin mo sa king ubos na ang stock sa buong syudad. Ang 50 milyong yuan na signing banquet ko, kapag nasira dahil dito, kaya nyo bang bayaran ang danyos? Patawad po, President Zhao. Pagkakamali po namin. Pagpatak ng alas 6:30, nakahanda na po ang wild ginseng sa mesa. Kung hindi ko po ito magagawa, ako mismo ang magdadala ng 5 milyong yuan bilang pambayad pinsala sa inyo. President Gu, wala na po talaga tayong stock. 3,000 yuan kada isang piraso. Kahit bilhin pa natin, walang makapagbigay ng wild ginseng. Pumunta kayo sa Qingshan Village. Ang mga taga roon ay mismong umaakyat sa bundok. Baka sakaling may natitira pa silang magagandang kalidad. May aasikasuhin pa naman tayong mga VIP. Tapos naubusan pa tayo ng matsutake. Sa Kachochu, sabihan mo ang in-charge sa pagbili sa Qingshan Village na si New Dazui, yung wild ginseng, 5,000 bawat isa. Sa matsutake, 120 bawat kilo. Kunin niya lahat kahit gaano pa karami. Magmamaneho na rin ako ngayon papuntang Qingshan Village. Kailangan nating makahanap agad Ng magandang supply. para ang restaurant natin ay hindi tuluyang bumagsak. Bihira lang ang ganitong wild ginseng. Siguradong ang maliit na bilihan doon ay hindi kakayanin ang presyong ito. Dito na lang ako magtitinda. Baka sakaling swertehin. Grabe, ang daming matsutake. Yan Chuan, ikaw na bata ka, nahulog ka ba ngayon? Sa kaba ng yaman ng Diyos ng bundok, yayaman ka na ng sobra nito ah. Sus Mariosep, sa dami ng matsutake na yan, Siguradong mabebenta yan ng hindi bababasa. 1,000 piso. Xiao Shen, pwede na yang mga kabuti mo. Magkano benta mo? Bigyan mo naman ako ng murang presyo. Kaka-harvest ko lang ng matsutake na to. At sariwang-sariwa pa. 120 bawat kilo. 120. Nababaliw ka na ba sa pera? Ginto ba iyang kabuti mo? O gawa sa pilak? Kakahukay ko lang nito sa bundok. At sariwa pa talaga. Kung namamahalan ka, di huwag kang bumili. Huwag mong abalahin ang negosyo ko. Boss Gu Kinyaw. Pero ang ibinigay nilang budget sa akin ay 120 piso kada kilo. Para bilhin ang mga kabuting matsutake na to. Kung mabibili ko ito sa mas mababang halaga, malaki-laki ang maibubulsa kong porsyento. Yan Chuan. Unang beses mo palang magbenta ng mga produkto mula sa bundok. Kaya wag mo masyadong taasan ang presyo. Ganito na lang. Ako na ang magpaparaya. 65 piso kada kilo. Bibilhin ko na ang buong basket mo ng mga kabute. Ano sa palagay mo? Hindi ko ibebenta. Tutoy. Ako lang naman ay mula sa 7-star restaurant. Bilang tagapamili nila, Yan Chuan. ang 7-star restaurant ang pinakamalaking restaurant dito sa syudad. Ipagbili mo na sa kanya. Hindi natin siya pwedeng kalabanin. Mabuti naman at alam nyo kung kailan dapat matakot. Shen Yanchuan, maniwala ka man o hindi, sa isang salita ko lang. Mula ngayon, dito man sa syudad o sa nayon. Wala nang mga ngahas na bumili ng mga paninda mo. Tingnan mo nga, napakainit ng panahon. Kapag nabulok yung mga kabuti mo mamaya, huwag mo nang asahan ang 120. Kahit 60 piso, walang bibili niyan. Ang mga kabuti niya, bibilhin ko na. You boss. Mayroon ka bang mga ligaw na matsutake rito? Opo, mayroon po. Kakakuha lang po sa bundok, pawang mga sariwa at pinakamataas na kalidad. Tignan po ninyo, bossing. Siksik ang laman, at napakabango. Siguradong kahit 150 piso kada kilo, ay hindi sapat para mabili ito. Talagang napakabihira at di kalidad na ligaw na kabute. Ano bang nangyayari sa babaeng boss na to?
Bakit ba kinikilig ako habang nakatingin? Ang ganda ng hulma ng mga braso. Walang kahit anong bilbil sa bewang. Ang linaw ng E-line. Grabe rin ang pagka-perpekto ng six-pack abs niya. Pati itong mukha niya. Sobrang gwapo talaga. Boss, Huwag na huwag po kayong magpapaloko sa batang yan. Ang mga kabute niya ay sobrang mahal niyang ibenta. Hindi po talaga sulit. sobrang mahal. Ang ganitong kalidad ng matsutake. Kapag dinala sa aming 7-star restaurant at niluto, maibibenta ng libo-libo. Basta't ang 1 kilo ng kabuting ito ay hindi lalampas ng 150. Okay na sa akin ang presyo. Boss, ako po ang inyong tagabili. Kung talagang sulit ang mga kabute niya, di sana kanina ko pa po binili para sa inyo. Ganito na lang po. Ipaghahanap ko po ulit kayo bukas. Siguradong makakahanap tayo. Nang kabute na mas maganda pa ang kalidad kaysa sa kanya. Si New Dazui, may punto ang mga sinasabi niya. Ang presyo ng batang yan ay talagang medyo mataas na. Maghintay pa tayo ng 2 araw. Baka sakaling may mas mura pa tayong mahanap, di ba? Tama po, boss. Halina po kayo. Tumingin na lang tayo sa ibang pwesto. Ipagpapabukas mo pa. Sa ganda ng kalidad ng kabuting ito, kahit maghanap ka pa ng 100 araw, wala kang makikitang masigit pa rito. Masyadong mainit ang panahon ngayon. Kapag nagpatumpik-tumpik pa tayo, masisira lang ang mga kabuting ito. Baka hindi na niya bilhin Mabait naman itong si Madam Boss. Kung hindi talaga kaya, bababaan ko na lang. Ibebenta ko na lang sa kanya ng 80 kada kilo. Kaysa naman mabulok lang to sa kamay ko. Bossing. Bibigyan kita ng tapat na presyo. 180 kada kilo. Papakyawin ko na ang lahat. Ang mga kabuting matsutake sa basket na to, kahit gaano man yan kabigat, ako, si Gukingyaw, kukunin ko ang lahat. Ang kulay ng mga kabuting ito, at ang pagiging sariwa nito, dito sa bayan natin, ay siguradong pambihira at walang katulad. 180 kada kilo. Ngayong araw, huwag na huwag ninyong subukang agawin ito sa akin. 180. Kanina 120 lang kada kilo. Namahalan pa ko. Tapos si Madam Boss diretsahang. Nag-alok ng 180. Deal. Ang daling kausap ni Madam Boss. Sa inyo na po ang lahat ng kabuting ito. Sa sobrang init ng panahon ngayon, at dahil nakakotsi kami, mayroon ka bang cooler at yelo rito? Ay, nakalimutan ko yan Unang beses ko kasing magbenta, kaya hindi ko na ihanda ang mga gamit na to. Kuya San, di ba sa ilalim ng pwesto mo ay may ilang bakanteng cooler? Pwedeng pahiram muna kahit isa. Dito sa kapatid mo. Gagamitin ko pa ang mga cooler na yan mamaya. Para sa mga paninda ko ang mahal-mahal ng benta mo. Gumawa ka ng sarili mong paraan. Tio Liu, yung nasa kariton nyo po, na cooler na may yelo, pwede nyo po bang ibenta sa akin? Doblehin ko po ang bayad. Tio Liu, pamangkin nyo po ako. Huwag niyong hayaang. Kumita ang mokong na yan. Tumutulo na itong cooler ko, at ang mga yelo ay halos lusaw na rin, kahit ibigay ko sa'yo. Hindi mo rin mapapakinabangan. Iho, tingnan mo kung itong cooler ko ay pwede na. May ilan pang natirang ice drop na hindi nabenta, kaya pa nitong magpalamig ng kalahating oras. Siguradong walang problema. Pwedeng pwede po. Lolo Go, hindi ko na po alam kung paano magpapasalamat sa inyo. Aba, hindi ko ito ibibigay nang libre sa'yo, iho. Itong cooler at mga ice drop. Kailangan mo akong bayaran ng 5 yuan. 5 yuan po. Hindi pa po iyan aabot sa puhunan ng isang basyong cooler Yung mga kanayon ko, naiinggit tuwing nakikitang kumikita ako. Kahit anong pilit, ayaw magpahiram. Pero ang taga-ibang nayon pa, na dumayo lang para magbenta ng ice drop. Tulad ni Lolo Go, ang siyang tumulong sa akin. Sa mga oras ng kagipitan, balang araw, sisiguraduhin kong susuklian ko ang kabutihan niya. Nakabalot na po, timbangin na po natin. Boss, tingnan niyo po, ang kabuuan po ng mga matsutake na ito ay 75 gin at 4 na layang. Yung kahon po at yelo, tatanggalin ko na po ang butal. Kwentahin na lang natin sa saktong 70 gin na net weight. 180 kada gin. Kaya ang 70 gin ay aabot sa 12,600. Napakatapat mo namang binata, kaya hindi rin naman papayag si ate na malugi ka. Dadagdagan ko na ang ibabayad ko sa'yo. Bubuin ko na para sakto. 13,000. Sige po, 13,000, deal. Dalawang araw pa lang simula nang bumalik ako sa nayon at namundok. Kumita na agad ako ng mahigit 10,000. Sa bilis na to, kung patuloy akong mamumundok ng ilang taon, hindi lang off-road na sasakyan ang mabibili ko, maging ang pagiging pinakamayaman dito, ay kayang-kaya ko na.
Lolo Go, mabuti na lang po kanina. Dahil sa cooler box nyo na nagkakahalaga ng 5 piso, naisara ko ang malaking transaksyong ito. Tanggapin nyo po itong pera. Pag uwi nyo po, ibili nyo ang inyong apo ng masasarap na pagkain. Naku, wag na po. Isang luma at sirang kahon lang yon. Hindi yan ganyan kahalaga. Minamaliit nyo naman po yata ako. Sige na, tanggapin nyo na po. Isang sirang karton lang. Kapalit agad ay 500. Kung pinahiram ko lang sana sa kanya kanina, sa akin sana ang perang yan. Muntik na kitang makalimutan. Para lang makakuha ka ng kickback. Paulit-ulit mo akong pinigilan. At muntik mo pang hayaang palampasin ang hotel natin. Ang ganitong klaseng napakagandang Matsutake. Tanggal ka na sa trabaho. Hindi. Chu-chu. Papuntahin mo rito ang driver. Isakay niyo sa kotse ang mga kabute. Kahit hindi natin nahanap ang hinihingi ng malaking kliyente, na wild ginseng. Dahil nakuha natin ang mga premium na Matsutake mushroom na ito. Sulit na rin ang bayahe natin dito. Madam, naghahanap po ba kayo ng wild ginseng? Mayroon po ako rito. At purong dekalidad po ang mga ito. Tingnan niyo po ang kulay at hugis. Siguradong, purong wild ginseng po ito mula sa kaibuturan ng bundok. Ang mga tinanim lang na ibinebenta sa merkado ay walang sinabi kumpara rito. Binata, magkano mo ibebenta ang wild ginseng na ito? Magbigay ka ng presyo. Hindi ko pa naman nasubukang magbenta ng ganito ah. Dati, may nabasa akong balita sa internet na ang 15 taong gulang na wild ginseng ay naibebenta ng higit 1,000 bawat isa. Mukhang hindi naman namumroblema sa pera ang magandang boss na to. At mukhang galante pa. Baka kapag masyadong mababa ang presyong binigay ko, ako pa ang malugi. Kayo na po ang magbigay ng presyo, madam. Basta po makatarungan ang presyo, ibebenta ko po sa inyo. Ibebenta kung makatarungan ang presyo. E paano kung nakursunadahan ka ng ate mo? Bibilhin ko na ang ginseng pati na rin ikaw. Pati tao pwede ring ibenta. Madam, wag naman po kayong magbiro ng ganyan. Isa lang po akong hamak na mahirap. Wala po akong ganoong halaga. Itong mga babaeng boss talaga mula sa syudad. Ang lala namang bumanat. Hindi na kita asarin. Ang 2 dekalidad na wild ginseng na ito. Kukunin ko na pareho. 2 piraso. 10,000. Ano sa tingin mo? 10,000. Itong 2 basurang ugat na to, naibenta ng 10,000. Ang kinita ng batang yan sa isang hapon, ay higit pa sa 4 o 5 buwan nating pag-akyat sa bundok. Kapag pinagsama-sama, Walang problema. Deal, boss. Ipapabalot ko na po ito para sa inyo. boss, pumayag agad ang lalaking yun nang hindi man lang nag-iisip. Hindi po kaya masyadong mataas ang presyong binigay nyo. Sa tingin mo ba, yung ginseng lang niya ang gusto ko? Ang kailangan ko ay siya mismo. Napakataas ng kalidad ng mga paninda niya. Kung magkakaroon tayo ng pangmatagalang ugnayan sa kanya, siguradong malaki ang maitutulong nito sa restoran natin. Heto ang calling card ko. Makipag-ugnayan ka palagi ah. Basta't may magaganda kang paninda. Sisiguraduhin kong ibibigay ko sa'yo ang pinakamataas na presyo. Makakaasa po kayo, boss. Sa susunod na may makuha akong dekalidad na paninda, kayo po ang unang-una kong sasabihan. Oy, Yanchuan. Itong mga dekalidad mong wild ginseng at Matsutake mushroom, saan mo ba nakuha ang mga yan? Sabihin mo naman kay Tito Six ang sikreto mo. Magkakabaryo naman tayo. Lagi naman tayong nagkikita-kita rito. Magkakapitbahay ang turingan natin. Dapat sabay-sabay tayong umaasenso, di ba? Tito Six, Kuya Wang. Alam niyo po, ang mga yaman dito sa bundok ay nakadepende lang sa swerte at tadhana. Kapag para sa'yo, kusa itong darating. Pero kapag hindi ukol, hindi mo ito pwedeng ipilit. Kanina, noong nanghihiram ako ng cooler, ang dami ninyong palusot para hindi magpahiram. Ngayong nakita ninyong kumita ako ng malaki, bigla ninyong naisipang magkakabaryo tayo. Gusto niyo lang maginabang sa akin. Asa pa kayo. Itong mga nakuha ko sa bundok, ay hiniram ko pa mismo sa Diyos ng bundok. Kung gusto niyo rin makakuha, umakyat kayo sa bundok at hanapin niyo siya. Ang yabang naman nito, sambalang naman ang nangyari sa kanya. 8. Kumusta ang mga nakuha mo? Yanchuan, ang galing mo talaga. Sa ilalim ng batong iyon, mayroon nga talaga. Nasa 5 o 6 na piraso nga ang nandoon. At ang tataba pa ng bawat isa. Paano kaya kung Bigyan kita ng ilang piraso. Ibinigay mo sa akin ang napakagandang pwesto na iyon. Paano kung ikaw mismo ay wala palang nakuhang maganda? Mabigat talaga. Sa loob ko yan. ano ka ba, ate? Pamilya tayo rito. Itong mga huangjing na yan, isipin mo na lang na yan ang pambayad ko mamaya.
sa kakainin nating dumpling sa bahay mo. At saka, ngayong umaga pa lang, kumita na ako ng mahigit 20,000. Magkano ka mo? Mahigit 20,000 po. Manok na niluto sa Huangjing, ensaladang gulay mula sa bundok, at itong masarap na dumplings. 8. Noong nasa syudad pa ako, lagi ko na itong napapanaginipang kainin. Itong, Bayaw ko talaga. Napakabuti niyang tao. Para lang hindi ako makonsensya dahil kinuha ko ang pwesto niya. Ay gumagawa pa siya ng paraan para gumaan ang loob ko. ang sarap. Akalain mo bang nag-imbento pa siya? Na kumita raw siya ng mahigit 20,000. Isang malaking kasinungalingan. Para lang mapasaya ako. Mag-isa lang siyang nakikipagsapalaran sa syudad. At hindi iyon madali. Kaya ngayong araw, sigurado, papakainin ko siya ng husto bilang pabuya sa kanya. Ate, ang luto mo, ang sarap-sarap talaga. Yan, Chuan. Ang mamuhay ng mag-isa sa inuupahang kwarto ay hindi rin maganda para sa'yo. Bakit hindi ka na lang Lumipat dito, para magkasama tayo? mag-isa lang din si ate, at talagang hindi yon madali para sa kanya. Ang lungkot din sigurong tumira sa malaking bahay na to. Nitong mga nakaraang araw, palagi lang akong natutulog sa inuupahang kwarto. Bukod sa pagkalaki-laki ng gastos, wala man lang akong maituring na tunay na mauwian. Paano kaya kung Yan, Chuan. Nang hatiin ang mga ari-arian noon, ang lumang bahay na ito ay napunta sa kuya mo. Pero kung tutusin, pag-aari pa rin ito ng pamilya Shen ninyo. Kaya dapat lang itong maibalik sa inyo. Mga may apelidong Shen para terhan. Kung hindi ka papayag, dahil ba nandidiri ka sa akin? Dahil isa akong biyuda. Natatakot ka ba sa mga chismis ng ibang tao? Kung nandidiri ka talaga, lalayas ako rito bukas na bukas din. 8. Huwag ka namang magsalita ng ganyan. Paano naman magyayaring mandiri ako sa'yo? 8. Alam kong napakahirap ng mga pinagdaanan mo nitong mga nakalipas na taon. Dahil nagpakasal ka na sa pamilya Shen, at wala na si kuya, ako na ang papalit sa kanya, para itaguyod ang pamilyang ito, at alagaan kitang mabuti. CJ, aayusin na ni ate. Ang kwarto mo ngayon din. Ngayong nagdesisyon na akong tumira rito, hindi ko pwedeng hayaan si ate, na maghirap kasama ko. Kailangan nating bumili ng ilang maayos na muebles at appliances sa bahay. Kailangang mapanatiling sariwa ang mga nakuha sa bundok. Pwede akong gumastos ng 2,000 para bumili ng maayos na prejeader. Tuwing naglalabas si ate, laging kinakamay niya lang, kaya puro bitak na ang kanyang mga kamay. Gagastos ako ng mahigit 1,000 para makabili ng washing machine, pati na rin rice cooker, induction cooker at water heater. Hindi rin pwedeng mawala ang mga ito. Sa nakalipas na 2 araw ay kumita ako ng mahigit 20,000. Kung gagastos ako ng ilang libo para sa appliances, baka may matira pa akong mahigit 10,000. Mabuti pa sigurong bumili na rin ako ng motorsiklo. Kapag may sasakyan na, mas makakapunta ako sa malalayong lugar, na hindi pa napupuntahan ng iba, gaya ng masukal na kabubatan. Paniguradong makakahanap ako roon, ng mas magagandang kayamanan. Masyadong mapanganib ang lugar na ito, kahit ang mga bihasang taga-bundok sa nayon, ay hindi nangangahas na maghukay rito. Siguradong may nakatagong, maraming magagandang bagay sa ibaba. Masubukan niya. Ang daming asul na liwanag. Mapuntahan niya para makita kung anong magandang bagay ito. Grabe. Puro kabuting kawayan to. Aabot yata to ng 60 hanggang 70 kilo. Ang 1 kilo nito, Mabebenta ito ng 70 hanggang 80 piso. inang kabuting kawayan na may spore sa loob. Nakahanap ako ng pugad ng mga kabuting kawayan. Yayaman na ako. Lilik. Kulay ubing liwanag. Hindi ako makapaniwala, isang kulay ubing liwanag. Ito ay hamak na mas mahalaga ng ilang beses kaysa sa kabuting kawayan. Isang pambihirang yaman ng bundok. Isa itong bihirang tiepishihu. Ang bawat kilo nito ay aabot sa 100 piso. Aabot ng ilang libong piso ang kabuang halaga nito rito. Naku, ang kakayahan ng mata ng Diyos ng bundok ay umabot na sa 5 minutong limitasyon nito. Xiaoyu, Kuya Yan Chuan, kailan ka pa po nakauwi? ilang araw na rin. Ikaw, bakit hindi ka nanatili sa syudad pagkatapos mong magkolehiyo? At umuwi ka agad dito? Mahirap po kasing makahanap ng trabaho sa syudad. Ang mahal pa po ng upa. Saka may sakit po ang nanay ko.
Hindi po siya pwedeng iwanan mag-isa. Pwedeng maibenta ang isang timbang ito ng ilang pung piso. Sapat na po ito para sa aming dalawa ni nanay. Para sa 2 araw naming panggastos. Xiao Yu, huwag ka nang maghukay ng mga walang halagang iyan. Doon tayo maghanap. Doon po. Ano po bang meron doon? Magtiwala ka sa akin. Ang mga halamang ligaw doon ay hamak na mas mahal kaysa rito. Sige po, naniniwala po ako sa inyo. Wow, mga pulang lingsi. Ang daming malalaking lingsi. Ang bawat kilo nitong malaking lingzi ay siguradong aabot sa daan-daang piso. Xiao Yu, anong ginagawa mo? Ikaw ang nakakuha niyan. Nitong malaking lingsi. Pero Kuya Yanchuan, ikaw ang unang nakakita nito. Kung hindi dahil sa turo mo, hinding-hindi ko ito mahahanap. Sa iyo dapat mapunta ang mas malaking bahagi. Ayos lang sa akin na makakuha ng kaunti. Makasama lang sa swerte mo ay sapat na. Napakalaki ng ani natin ngayon. Mahigit 30 kilong pulang lingzi, 60 hanggang 70 kilong kabuteng kawayan, at mayroon pang mahigit 20 kilong, pinakamataas na uring dendrobium. Kapag naibenta natin ang lahat ng ito, tiyak na abot ito ng mahigit 10,000. Sana naman ay mabigyan tayo ni Zhang Gixiang ng magandang presyo para rito. Kuya Yanchuan, sarado ang bilihan. Patay. Ang dami pa namang sariwang yamang bundok nito. Kapag inabot ito ng bukas, babagsak na ang halaga nito. Ano? Ang mga premium na pulang lingsi natin ay ubos na naman. Ilang VIP room pa naman ang umorder ng nilagang manok na may lingsi. Sa ganitong oras, saan ako pupunta? Para ihanap sila ng pinakamataas na kalidad na pulang lingsi. Bossing. Bakit hindi po ninyo tawagan at tanungin ang taga Qingshan Village na nagngangalang Shen Yanchuan? Ang mga yamang bundok na dala ng lalaking yun ay talagang garantisadong sariwa at dekalidad. Kaso nga lang noong araw na yun, masyado akong naging abala sa pagbibigay ng calling card ko. Kaya hindi ko nakuha ang kanyang numero ng telepono. Sino to? Kayo po ba yan, Boss Gyu? Ako po to, si Shen Yanchuan, yung nasa entrance ng baryo nung isang araw, na nagbenta sa inyo ng wild ginseng. Ikaw pala yan, Yanchuan. Napatawag ka. May kailangan ka ba? Siyempre, para magbenta ng mga produkto mula sa bundok. May nakuha kasi akong ilang dosenang kilo ng malalaking pulang lingzi, TP Shiyu, at may kasama ring bamboo fungus na may spores. Kukunin niyo po ba? Kukunin ko lahat yan. Hindi ko lang sigurado kung ano ang kalidad ng mga panindang yan. Boss Gyu, nakikita niyo po ba? Kakapitas lang nitong lingzi. May hamog pa nga, oh. Siguradong top tier ang kalidad nito. Haha. Mabuti naman kung ganoon. Kaso, hindi talaga ako makaalis dito ngayon eh. Pwede bang maabala ka ng kaunti at idiretso mo na lang ang mga paninda dito sa bayan? Dodoblehin ko ang bayad sa pamasahe mo. Ang presyong binibigay ni Gu Qingyao ay ang pinakamataas sa buong probinsya. Hindi niya kailanman binabarat ang presyo. Sakto, kabibili ko lang ng bagong motorsiklo. Walang problema, Boss Gyu. Chachu, pumunta ka sa front desk at sabihin mo, sa itaas ng hotel natin, reserve nila para sa akin ang pinakamagandang. Presidential suit. Ha? Para saan po ang presidential suite? Basta pumunta ka na lang at sundin ang utos ko. Opo, boss. Shen Yanchuan. Sa ganitong napakagandang kalidad ng produkto, at may ganyan pakagandang pangangatawan. Akong si Gu Qingyao ay sisiguraduhin ko ngayong araw ang isang matatag na supplier na tulad mo
ay tuluyan ko nang makukuha. Xiao Yu, sakay na. Isasama na kita papuntang syudad. Para na rin maibenta natin ang mga naipon mong produkto mula sa bundok. Ang bilihan kasi sa mga malalaking hotel sa syudad ay hamak na mas mataas kaysa dito sa baryo. Maraming salamat, Kuya Yanchuan. Ang galing-galing mo talaga, Kuya Yanchuan. Hindi lang sa pag-akyat sa bundok, at sa maayos na pagmamaneho. May kakilala ka pa palang, mga malalaking tao sa syudad. Sinwerte lang. Sinwerte lang talaga ako. Yanchuan, nakakahiya naman sa iyo. Inabala pa kita mula sa malayo, para lang personal na maghatid ng mga produkto. Ayos lang po yon. Para naman po ito sa negosyo natin. At sino naman siya? Siya si Boss Gu. Xiao Yu. Boss Gu, siya naman po ang kababata ko. Siksuk Xiao Yu. Kababata, baka naman ibig mong sabihin ay, ang munti mong nobya, mukhang para sa kanya, isa lamang akong hamak na, ordinaryong boss na bumibili ng produkto niya. Boss Gu. Tignan na muna natin ang mga produkto. Maganda nga talaga ang kalidad ng mga ito. Halamang gamot na dendrobium, 24 na kilo at 8 guhit. Maganda ang kalidad. Kukwentahin ko ito ng 200 bawat gin. Red Lingzi, 35 gin at 4 na layang. 150 bawat gin. Bamboo o fungus, 64 na gin at 2 liyang. 80 sa may mga spores. 50 naman sa wala. Yanchuan. Ang kabuuan nito ay 14,100. Diyos ko, ang laking pera nito. Paano kung ang presyong binibigay ni Boss Gu ay laging makatarungan? Ang presyong ito, syempre, ayos na ayos sa akin. Kapag naging puhunan ko ang perang ito, ang pagbili ko ng off-road vehicle para pumunta sa mas malalayong bundok at makahanap ng mga totoong kayamanan, ay malapit nang mangyari. Boss Gu, kay Xiao Yu po, mayroon din po siyang mga sariling hinukay. Mga sari-saring paninda mula sa bundok. Pwede po bang bilhin niyo na rin po ng sabay? Walang problema, dahil sa iyo. Pagbibigyan ko ang pabor na ito. Yung mga iyon, bibigyan kita ng pakyaw na presyo. 200. 200. Ang laki naman. Ang mga mumunting paninda na ito, kung sa nayon lang ibebenta, aabot lang ng 70 o 80. At sagad na iyon, hindi ko inakalang nang isama ako ni Kuya Yanchuan. Dito sa syudad, doble agad ang naging presyo. Ang galing talaga ni Kuya Yanchuan. Yanchuan, sa susunod na may magaganda kang paninda, huwag mong kalimutang isipin si ate, ha? Makakaasa po kayo. Boss Gu, gumagabi na po, kaya mauuna na po kaming umuwi. Ano naman kung childhood sweetheart niya yon? Pagdating sa mga lalaki, mas nakaka-excite kapag inaagaw. Shen Yanchuan, hinding-hindi ka makakataka sa mga kamay ko. Yanchuan, Xiao Yu, anong mayroon sa inyong dalawa? Dinala ko po si Xiao Yu ngayong araw sa bayan para magbenta ng mga inani sa bundok. Kumita po kami ng malaki, kaya ngayong gabi, dito sa may bakuran, magba-barbecue tayo para magdiwang. Sige ba, tutulungan na kayo ni ate na magtuhog ng mga karne. Tutulong din po ako. Xiao Yu, Sandali lang. Kunin mo muna itong pera. Kuya Yanchuan, bakit mo ako binibigyan ng 1,000? Binili ni Boss Gu ang mga paninda natin. Di ba 200 lang ang ibinayad niya? Tatanggapin ko lang kung ano ang para sa akin. Pero ang perang hindi ko pinaghirapan. Kahit isang kusing ay hindi ko kukunin. Ikaw talagang bata ka. Ang tigas din minsan ng ulo mo, no? Yung malaking lingzi na nakuha natin sa gilid ng bundok. Di ba tayong dalawa ang magkasamang nakahukay noon, kaya may parte ka talaga sa perang ito. Pero ang mismong pwesto, ikaw mismo, Kuya Yanchuan, ang gumamit ng sarili mong husay, para mahanap yon eh. Kung wala ka, ni isang piraso ng lingzi, hindi ko mahahawakan. Kung ituturing mo akong ibang tao, sa susunod na akyat tayo ng bundok, hindi na kita isasama, sige ka.
Sige na. Itabi mo na itong pera. Xiaoyu, bigay yan sa iyo ni Yanchuan. Kaya tanggapin mo na ng buong puso. Magkasama kayong lumaki mula pagkabata. Hindi na kayo iba sa isa't isa. Bakit kailangan nyo pang magkwentahan? Sige po. Maraming salamat, Kuya Yanchuan. Salamat din po, ate. Pero sigurado akong itong beer na ito ay hindi magkakasya para inumin nating tatlo. Sa ilalim ng kama namin, may ilang bote pa ng masarap na alak. Kukunin ko lang po sandali. Ang batang ito talaga. Napakaliksi kumilos. Ayaw niya lang kasing makatanggap ng walang kapalit. Kaya babawi siya gamit ang masarap na alak. Nakakapagtaka. Tandang-tanda ko, sa pinakasulok ko lang inilagay ang alak na iyon. Xiaoyu, bakit ka sumisiksik dyan sa ilalim? Ano bang hinahanap mo? Ma, yung nasa ilalim po ng kama natin. Na ilang bote ng lumang alak. Saan niyo po inilagay? Dadalhin ko po sana kay Kuya Yanchuan. At kay Ate Liu Qinghe. Para inumin naming tatlo. May napakaganda ba kayong balita na natanggap ngayong araw? Ang alak na iyon ay itinago pa ng iyong tatay. Mula pa noong araw. Halos 30 taon niyo po itong itinago. Dati nga po ay ayaw niyo man lang itong ipahawak. Ma, tingnan niyo po. Ito po ang kinita ko ngayon. Kasama ni Kuya Yanchuan. Mula sa pag-akyat namin sa bundok. 1,000 po ito. Umakyat ka lang sa bundok. Paano ka kumita ng ganito kalaki? Xiaoyu, anak, kahit nakapos tayo sa pera, pambayad sa pagpapagamot mo. Pero ang mga gawaing labag sa batas, ay hindi natin gagawin ha. Ma, ano po ba yung iniisip nyo? Sa bundok po talaga namin to kinita. Ang galing po talaga ni Kuya Yanchuan. Sinamahan niya akong maghukay ng maraming malalaking red lingsi. Direkta po namin itong ibinenta sa malaking hotel sa bayan. Si Kuya Yanchuan po, gusto niyang sa bakuran mamayang gabi. Tayo mag-ihaw-ihaw para mag-celebrate. Kaya gusto ko pong kumuha ng magandang alak para ipainom sa kanya. Napakabuting bata talaga niyang si Yanchuan. Mula nang mawala ang tatay mo at naghirap ang pamilya natin. Tingnan mo ang mga dati nating malalapit na kamag-anak. Lahat sila ay lumayo sa atin, di ba? Sa takot na baka mangutang tayo sa kanila. Pero ang batang iyan, kahit na nahihirapan din siya, handa pa rin siyang isama ka para kumita. Xiaoyu, kailangan mo talagang tanawin ang malaking utang na loob na ito. Mula ngayon, ituring mo na siyang parang tunay mong kuya. At makinig ka palagi sa mga sinasabi niya. Alam ko po. Ma, dahil hindi ko na po mahanap yung masarap na alak, dadalhin ko na lang po ang bote ng alak na to. Aalis na po ako, ha? Papainumin mo ang Kuya Yanchuan mo. Bakit iyan lang ang dadalhin mo? Ito ang dalhin mo. Ito ang paborito noong araw. At pinakaiingatang alak ng papa mo. Tunay na 30 taon na tong nakaimbak. Mayroon din dito na kaunting sariwang gulay at itong bagong hiwang karne. Dalhin mo na rin lahat. Tinulungan niya tayo ng napakalaki, kaya dapat lang tayong tumanaw ng utang na loob. Salamat po, ma. Aalis na po ako. Xiaoyu, iwi mo na kaagad itong alak. 30 taon na ang alak na to. Masyadong mamahalin yan. Hindi ko ito pwedeng inumin. Paraan po ito ng mama ko para magpasalamat. Dahil isinama niyo po ako sa bundok ngayon para kumita. Kaya pinadala niya po itong regalo. Kapag hindi niyo po ito tinanggap, siguradong papagalitan ako ni mama. CJ, ang kagandahang loob na ito ni Tita Wang ay tatanggapin ko na. Pero itong alak, kailangan mo talagang iwi. Uminom na lang tayo ng beer na nabili sa bayan. Ayos na yun. Sige po. O tama na yan. Tikman niyo na. Itong inihaw na tupa ni ate. Ang sarap. Ibang klase talaga magluto si ate. Dahan-dahan lang sa pag-inom. Marami pa tayo niyan. Kuya Yanchuan, isang tagay para sa'yo. Salamat po at isinama niyo ako. Paakyat sa bundok para kumita. At salamat din po sa inyo, Ate Liu Qinghe. Ang inihaw niyo pong barbecue. Ang pinakamasarap na natikman ko sa buong buhay ko. Tagay. Sa ganitong gabi ng tag-araw, habang nilalanghap ang sariwang hangin sa bundok,
kumakain ng masarap na inihaw, at umiinom ng malamig na beer, kasama ang mga taong nagmamalasakit sa'yo. Kung araw-araw lang sana, ganito ang magiging buhay natin. Ang sarap siguro sa pakiramdam, di ba? Na pala, Xiaoyu. May gusto sanang itanong si Kuya, isang seryosong bagay, at gusto kong hingin ang opinyon mo. Maiwan ko muna kayo, maghugas lang ako ng pinggan sa kusina. Mag-usap muna kayo ng masinsinan. Kahit pa mayroon akong banal na paningin, ngunit sa loob ng isang araw, 10 minuto ko lang itong maaaring gamitin. Bukod pa roon, kung ako lang mag-isa, ang mga yamang bundok na kaya kong iwi, ay talagang limitado lang. Pero kung may isa pang tao, nakasama ko sa bundok, o kaya na may naghihintay sa sasakyan, para tumulong at sumalo ng mga gamit, siguradong dodoble ang ating kikitain. Xiaoyu, gusto mo pa bang ipagpatuloy ang pagsama sa akin paakyat ng bundok? Ayos. Dahil desidido ka nang magtrabaho kasama ko, pag-usapan na natin ang patakaran sa hasya ng pera. Bibigyan kita ng sahod araw-araw na may base pay na 200 piso. Bukod pa roon, sa mga paninda natin araw-araw, sa bawat 1,000 pisong mabebenta natin, bibigyan kita ng karagdagang 100 pisong porsyento. Kahit magturingan tayong magkapatid, dapat malinaw ang kwentahan. Pagdating sa pera, kailangan nating linawin agad ito, para maiwasan na sa hinaharap dahil lang sa Haitian. Mag-away pa tayo, masisira lang ang magandang samahan ng mga pamilya natin. Hindi sulit na masira tayo dahil lang doon. Naku, hindi pwede. Kuya Yanchuan, masyado namang malaki yan. Hindi yan malaki, nararapat lang yan sa'yo. Kahit magpakapagod ako sa syudad, magtrabaho maghapon, 100 piso lang ang kinikita ko. Kapag umaakyat naman ako ng bundok ng mag-isa, minsan kahit ilang 10 piso, hindi ko pakikitain. Hindi ako nararapat sa ganyang kalaking halaga. Kahit bigyan mo lang ako araw-araw ng 100 piso, ayos na sa akin. At tungkol dyan sa porsyento, hindi ko iyan matatanggap. Mula pa noong mga bata tayo, magkasama na tayong lumaki. Ang mga magulang mo, napakabuti ng turing sa akin noon. Bilib ako sa pagkatao mo, masipag at tapat. Isa pa, ngayong kasama na kita sa bundok, para tulungan ako, baka sa isang araw lang, ay kumita pa ako ng ilang libo. Ang perang ito, ay nararapat lang sa'yo. CJ, Kuya Yanchuan, mula ngayon, buong puso akong susunod at magtatrabaho para sa'yo. Dahil kaya ko na sa loob ng bundok, na gumalaw ng malaya, sa malalalim na bahagi nito, ang mga mamahaling halamang gubat, ay ako na ang bahalang maghukay, at para naman sa mga dalisdis, at sa mas mababaw na bahagi ng bundok, tamang-tama na ipaubaya ito, kay Xiaoyu para simutin. Ganito ang pinakamabilis na paraan. Mga moral mushroom ito, ang lasa at lutong nito, napakasarap at malinamnam, mabenta ito sa palengke. Ang kalahating kilo nito ay mabebenta ng 60 hanggang 70 yuan. Xiaoyu, sa ilalim ng putik na yan, may nakatagong mga moral mushroom. Pumunta ka riyan at hukayin mo. Titingin muna ako sa ibang lugar, kung mayroon pang ibang mamahaling halaman. Sige po, Kuya Yanchuan, ipaubayan niyo na po ito sa akin. Ano kaya ngayong araw, sa kailaliman nitong ligaw na bundok, ang maaaring nakatagong, pinakamahalagang kayamanan? Hala, bakit nahulog? Si Kuya Yanchuan sa dalisdis. Hindi pa naman siya marunong umakyat ng bundok. Kuya Yanchuan, ililigtas kita. Bakit ba tumalon din? Pababa ang batang ito. Sa ganyang kakayahan niya, sa ganito katarik na bangin, nagpapakamatay lang siya eh. Naku, masama ito. Kailangan ko siyang iligtas agad. Ligtas ka, Kuya Yanchuan. Nakahinga na ako ng maluwag. Hindi ko inaasahang isa pala itong kapangyarihang magdala ng ibang tao papasok sa teritoryo ng Diyos ng bundok. Hindi ko akalain na mula kay Jiangwei, at sa ipinamana niyang kapangyarihan ng Diyos ng bundok, ay may ganitong klase pa palang kamangha-manghang kakayahan. Kuya Yanchuan, ano ba talaga ang nangyayari? Itong pasaway na batang to para lang iligtas ako. Hindi man lang inisip ang sariling buhay. Kung paglilihiman ko pa siya, hindi na talaga ako isang tunay na lalaki. Saka, ngayong sakop ko na ang dominyo ng Diyos ng bundok, kayang-kaya ko na siyang isama sa kaloob-looban ng bundok para maghanap ng mga mamahaling yaman. Xiaoyu. Sa totoo lang, mayroon akong isang lihim na hindi ko pa sinasabi sa'yo. Hala!
Hinalikan ka lang ng nine-tailed spirit fox. Nagkaroon ka na agad ng kakayahang makita ang lahat sa buong bundok. Grabe, ang galing naman nito. Sikreto lang natin itong dalawa. Ito ang pinakamahalaga nating lihim. Huwag na huwag mo itong sasabihin. Kahit kanino. Kahit pa sa mama mo o sa hipag mo. Bawal mong sabihin, maliwanag ba? Kulay lila ang liwanag. Kasing halaga yan ng TP Shiyu na nakuha natin noon, isa itong pambihirang yaman ng bundok. Xiaoyu. Halika, tingnan natin kung anong klaseng pambihirang yaman ito. At isa pa itong napakabihirang. Unang klaseng Tianma. Kuya Yanchuan, mayroon pa roon. Pambihira talaga ang kalidad nito. Unang klaseng ligaw na Tianma. Ang kalahating kilo nito sa merkado. Ay nagkakahalaga ng 3 hanggang 400 yuan. Siguradong may ilang dosenang piraso rito. Bilis, hukayin na natin. Pera ang lahat ng ito. Kuya Yanchuan, tingnan mo bilis. Ang bigat ng Tianman na to. Pakiramdam ko ay aabot na ito ng 1 kilo. Grabe, Hari ito ng mga Tianma. ang bagay na to ay sobrang bihira at walang katapat na presyo. Napakabihirang klase. Kapag nakahanap tayo ng maalam na negosyante, ang isang ito ay baka. May benta ng aabot sa 10,000 yuan. Bilis, ilagay mo na rito. Kuya Yanchuan, ang mga Tianma rito sa pwesto ko ay nahukay ko na lahat. Ang galing mo, Xiaoyu. Sa napakaikling oras lang, nahukay mo na ang higit sa 10 unang klaseng Tianma. Para ka talagang ipinanganak, para maging isang henyo sa pamumundok. Siyempre, magaling ka kasing magturo, Kuya Yanchuan. Kuya Yanchuan, tingnan mo ang direksyong iyon. Pakiramdam ko, siguradong may nakatagong mas mahalagang bagay roon. May gintong liwanag, mas mahal pa kaysa sa hari ng Tianma. At isang napakahalagang kayamanan mula sa bundok. Tara, tingnan natin. Hari ito ng Lilang Lingzi. Hari ng Lilang Lingzi, ito ang pinakamataas na uri sa kabundukan. At sobrang mahal ng presyo nito. Aabot na ito ng 3 kilo. Sa merkado, ang kalahating kilo ay nagkakahalaga ng ilang libong yuan. Makakuha lang tayo ng isang ganito. Kikita tayo ng mahigit 10,000. Xiaoyu, tara na. Hulihin natin at hukayin yan. Kahit gaano pa kabilis tumakbo yan, sa huli, babagsak din yan sa mga kamay ko. Hala, patay. Ang palugit na 5 minuto ay malapit nang maubos. Xiaoyu, Halika rito, bilis. Kailangan na nating bumalik agad sa itaas ng bundok. grabe, ang dami. Kuya Yanchuan, ngayong araw talagang yayaman na tayo ng husto. Kaso itong basket na kawayan, hindi pa masyadong puno. Nakakapanghinayang lang ng konti. Kuya Yanchuan, magpahinga ka muna rito. Pupunta lang ako sa kabilang dalisdis ng bundok para maghanap pa. Titingnan ko kung mapupuno ko pa to. Iba talaga kapag bata pa. Naglibot at napagod na kasama ko sa bundok, nang ganun kalayo, pero ang lakas-lakas pa rin niya. Xiaoyu, maglakad ka ng 15 hakbang pakaliwa. May mahuhukay dyan sa ilalim ng putik. Ang daming ligaw na kabute. May ilan ding itim na fungus. Kahit hindi kasing halaga ang mga ito. Ng dakilang Lilang Lingshi at hari ng Tianma. Pero sigurado at tunay na. Magaganda rin ang mga ito. Kuya Yanchuan, tingnan mo. Punong-puno na ang basket. Ang dami nito ah. Xiaoyu, may likas ka talagang galing sa pamumundok. Dahil yan sa'yo, Kuya Yanchuan. Napakagaling mo kasing magturo. Dati-rati, kahit magpakapagod ako maghapon. Ang pinakamarami ko nang nakukuha ay mga yamang bundok na ilang daang piso lang ang halaga. Pero ngayong sumama ako sa'yo, kumita agad tayo ng lampas 10,000. Kuya Yanchuan, ang galing-galing mo talaga. Hindi mo lang eksaktong natutukoy kung saan may mga yamang bundok na isama mo pa ako sa kaloob-looban ng bundok para mag-ikot. Parang nananaginip lang ako. Tama na, tama na. Kapag pinuri mo pa ako ng ganyan, baka lumaki na ang ulo ko hanggang langit. Tara na. Dalhin na natin itong mga nakuha natin sa syudad para maibenta at magkapera.
Kapag naibenta na natin ang mga ito, wala pang ilang araw, makakaipon na ako ng sapat na pera para makapag-upa ng isang tunay at malawak na bundok. At pagdating ng araw na yon, pupunta tayo sa mas malalalim pang kabundukan para kumuha ng mas bihira at mas mamahaling mga yamang bundok. Bunsong Yanchuan. Yung nangyari nitong mga nakaraang araw. Noong umakyat ka sa bundok para kumuha ng mga pambihirang yaman. Nabalitaan lahat yan ni ate. Bakit hindi mo dinala rito ang magaganda mong produkto? Para ibenta kay ate. Mabababa ang presyong iniaalok ni ate. O baka naman nandiriri ka na dahil si ate ay matanda na't pumapangit na. Naku, hindi po ganon, Ate Zhang. Kayo po kaya ay namumukadkad pa rin sa ganda. Siyempre po, hindi ako nandiriri sa inyo. Kasi naman po, doon kila Gu Qingyao. Napakaganda ng inalok nilang presyo. Hindi ko naman po pwedeng palampasin ang pagkakataong kumita ng malaki, hindi po ba? Ganito na lang po, Ate Zhang. Sa susunod, sisiguraduhin kong maglalaan talaga ako ng oras para dalhin ang mga magagandang kalakal sa istasyon mo para bisitahin ka. Ayos ba? Sayang naman kung ganoon. Ang malaking kumpanya ng halamang gamot sa Kapitolyo, ang kanilang big-time na kliyente, ay bumibisita sa akin ngayon. Sabi niya, gusto raw niyang bumili sa mataas na presyo ng mga premium na produkto mula sa bundok. Ay, nga pala, ang malaking boss na iyon, mukhang may-ari din ng isang malaking plantasyon ng puno. Kabi-kabilin niya lang kanina. Basta't, mga taga-nayon na makakapagbigay sa kanya ng magagandang kalakal. Kapag umupa sila ng bakanting bundok mula sa kanya, bibigyan niya agad ng 20%. Exclusive na diskwento. Nagpapatulong siyang maghanap ng ilang maaasahang kliyente. Plantasyon ng puno. Upa ng bakanting bundok na may 20% diskwento. Plantasyon ng puno, 20% diskwento. Aba, kailangan kong pumunta roon. Ate Zhang, akalain mo nga naman nandito pa naman ako sa bundok ngayon, at nakakuha ako ng ilang premium na produkto. Isasakay ko na nga sana, para maihatid na dyan sa'yo Xiao Yu. Hindi na maaga. Sakay na, bilis. Didiretso na tayo kay Zhang Dixiang. Sa bilihan niya para ibenta ang mga ito. Sinasabi ko na nga ba, kapatid kong Yanchuan, nagtataka ako kung bakit ilang araw ka nang hindi man lang bumibisita kay ate. Yun pala ay may kasama kang isang napakagandang dalagita. Porket may bago ka na, kinalimutan mo na si ate, na dati mong paborito, Ate Zhang naman, ano ba iyang pinagsasasabi nyo? Kababata ko to, Siksuk Xiaoyu. Saka, tayo ay, purong magpartner lang sa negosyo. Kailan pa siya naging dating karelasyon ko? Kamusta? Binata. Ako si Chuyun, mula sa Kapitolyo ng probinsya, ang boss ng Jiangnan Medicinal Herbs Company. Yung huling ibinenta mong high-quality na kabuting Jaizong, ibinenta rin sa huli ni Ate Zhang. Sa akin, napakaganda nga talaga ng kalidad nun. Basta ba makakapagbigay ka, na kasing kalidad ng mga kabuting Jaizong na iyon, na mga sariwang produkto mula sa bundok. Kahit gaano pa karami, bibilhin ko ni Chuyun base sa pinakamataas na presyo ng bentahan sa buong probinsya. Boss Chu, ang kasing kalidad ng mga kabuting Jaizong na produkto mula sa bundok. Natatakot po ako ngayong araw ay wala akong maibibigay. Ang laman po ng basket kong kawayan, kung hindi haring purple strap Lingzhe, ay haring Tianma. Lahat po ng ito kumpara sa ligaw na kabuting Jaizong, ay ilang dosenang beses na mas maganda. Mga top tier na produkto po ito ng bundok. Kung ikukumpara ang mga kabuting Jaizong dito, ay talagang walang panama. Ganoon ba? Nakakapanghinayang naman talaga. Ang mga top grade na ligaw na produkto ngayon, ay talagang mas lalong humihirap hanapin. Boss Chu, tingnan niyo naman po itong si Bata. Bumiyahe pa sa ganito kainit na panahon. Hindi rin biro ang pagparito niya. Kahit alang-alang na lang po sa akin. Kahit ano pa man ang nakuha niya ngayong araw. Basta buhay. Isipin mo na lang na pabor ito. Kunin mo na lahat sa kanya. Mga wild mushroom, black fungus. Kahit na mga pangkaraniwang ani lang ito mula sa bundok. Pero ang lalaki ng mga ligaw na to, at talagang sariwang-sariwa. Kukunin ko na ang lahat ng ito. Kaya kitang bayaran ng 60 hanggang 70 yuan bawat gin. Teka, ano ito? Ang laking Tianma. Unang klaseng Tianma na yata ito. Diyos ko, hindi lang isa. Ang dami pala nito rito. Mga pinakamataas na kalidad ng unang klaseng Tianma. Binata, itong unang klaseng Tianma, bibilhin ko ng
700 yuan bawat gin. Itong 20 hanggang 30 piraso mo. Kayang pumalo ng mahigit 8,000 yuan. Sabi ko na nga ba ang binatang ito? Siguradong may dalang magagandang klase. Halika, timbangin na natin at presyuhan agad. Ate Zhang, Boss Chu, wag po kayong magmadali. Sa ilalim po ng kawayang basket na ito, mayroon pa pong iba. Tingnan po ninyong mabuti. Tumitimbang ang 2 gin. Ang hari ng Tianma. Mahigit 10 taon na akong nagpapatakbo ng kumpanya ng mga halamang gamot. Pero itong ganitong kalaking ligaw at sariwang Tianma. Ngayon ko lang nakita sa buong buhay ko. Itong hari ng Tianma, 20,000 yuan. Bibilhin ko na. 20,000 yuan. Sa nag-iisang Tianma pa lang na ito, kikita na agad ako ng 2,000 bilang porsyento ko. Kapatid na Shen, talagang binigyan mo ako ng isang napakalaking sorpresa. Ang isang basket na ito ng mga halamang gamot ay kikita ng hindi bababa sa 30 hanggang 40,000. Isang basket. Boss Chu, nagkakamali po kayo. 2 basket po ang dala ko ah. Hindi maaari isa itong hari ng purpurang lingsi. Diyos ko, napakalaki pa nito. Ang isang pangkaraniwang purpurang lingsi ay nasa 1 hanggang 2 kilo na ang pinakamabigat. Pero base sa laki nitong sa iyo, siguradong aabot ito ng 4 hanggang 5 kilo, hindi ba? Ang purpurang lingsi ay sadyang napakamahal na. Lalo pat, isa itong pinakamataas na kalidad na may ganito kalaking bulto. Kaya ang magiging presyo nito ay mas mahal kaysa sa mga pangkaraniwan. Ng 2 o higit pang beses ang itataas. Batang Ginoo, hinukay mo ba ang buong kayamanan ng Diyos ng kabundukan? Totoo ba talagang purpurang lingsi ito? Garantisadong totoo po yan. Boss Chu, kumalma muna po tayo. Timbangin muna natin ito, upang malaman natin kung magkano ang kikitain ng lahat ng ito. Walang problema, walang problema. Ate Zhang, bilisan mo, dalhin mo rito ang malaking timbangan. Ligaw na kabute, 14 na kilo. Itim na tenga ng daga, 32 kilo. Unang klaseng Tianma, 22 kilo. Ang hari ng purpurang lingsi, 6 na kilo at 4 na guhit. Itong hari ng purpurang lingzi na ito, mas mabigat pa pala ito, kaysa sa inaasahan ko, higit sa kalahating kilo pa ang sobra. Ang sobrang timbang na ito, ay katumbas din ng limpak-limpak na salapi. Grabe. Para sa Black Fungus, kukunin ko sa iyo ng 65 yuan kada kalahating kilo. Ang wild shiitake naman ay 72 yuan bawat kalahating kilo. At ang premium na Tianma ay 700 yuan kada kalahating kilo. Ang 1 kilong pinakamataas na kalidad ng Tianma King na ito ay 20,000 yuan. Para naman dito sa Purple Veined Lingsi King, kukunin ko sa halagang 8,000 yuan kada kalahating kilo para sa iyo. Kaya ang kabuuan ay 89,688 yuan. At dahil ikaw ay inirekomendang kaibigan ni Ate Zhang, bibilugin ko na ang halaga para sa iyo. 70,000 yuan. Kumita ng 70,000 yuan sa loob ng isang araw. Kuya Yanchuan, ni sa panaginip, hindi ko man lang naisip, ang ganito kalaking biyaya. Hindi ko sukat akalain na ngayong araw, ay talagang matutupad mo ito. Ha ha ha. Tama siya, kapatid kong Yanchuan. Napakagaling mo talaga. Ang daming batikan at matatandang mamumundok sa baryo natin, na nagbilad sa araw at ulan sa bundok ng buong taon. Pero hindi man lang nila kikitain ang halagang nakuha mo ngayong araw. Kung hindi ko lang nasubaybayan ang paglaki mo mula pagkabata, iisipin ko talagang isa kang anak sa labas ng Diyos ng bundok. Ha 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 ha. Heto ang buong 70,000 cash. Bilangin mo muna. Hindi na kailangan, ate. Alam ko namang napakatapat at madaling kausap ni Ate Chu. Ang isang kagalang-galang at malaking negosyante ng gamot na tulad mo. Isang boss ng kumpanya. Bakit naman niya ako lolokohin? Para lang sa barya-baryang halaga. Ha 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 ha. Ito ang business card ko. Sa susunod na magkaroon ka ulit ng ganitong primera klaseng produkto mula sa bundok, huwag kang mag-atubiling. Kontakin ako ng direkta. Siguradong matutuwa ka sa ibabayad ko. Kahit na mayroon na akong Gukinyaw bilang pirmihang malaking buyer, ngayon ay nandito rin si Chuyon
Sa susunod na makakuha ulit ako ng pambihirang produkto, pwede ko nang pagkumparahin ang presyo nila. Kung sino ang may mas mataas na tawad, sa kanya ko ibebenta. Nasa akin na ngayon ang kontrol. Walang problema, Ate Chu. Pero, may isa pa po sana akong gustong isang guni sa inyo. Gusto ko po sana kasing umupa ng isang bakanteng bundok para sakahin. Narinig ko po kasi kay Ate Zhang na mayroon daw po kayong koneksyon dito. Aba, naman. Ang plantasyon ko kasi sa bundok ay nagkataon kamakailan na. Naglaan ng isang bahagi ng bakanteng bundok para paupahan sa iba. Mataba ang lupa doon at makapal ang mga halaman. Tamang-tama para pagtaniman ng mga ligaw na halamang gamot. Ang presyo nito sa merkado ay aabot sa 100,000. Pero dahil magkaibigan na tayo, ibibigay ko na lang sa'yo ng presyong puhunan. 70,000. Ano sa tingin mo? Sa presyo at kondisyong ito, presyong kaibigan talaga ang binigay niya. Hindi ako niloloko ni Atchu. Pero, may naisip pa akong isang paraan para makatipid ka at hindi mo nagastusin ang 70,000 yan. Kahit isang kusing wala kang ilalabas. Ibibigay ko sa'yo ng libre ang bundok na ito at ikaw ang hahawak sa loob ng 30 taon. Ang kondisyon lang, kailangan mong pumirma ng isang taong exclusive supply agreement sa akin. Sa loob ng 1 taon na iyan, lahat ng mahuhukay mong mga dekalidad na produkto sa bundok, sa akin mo lang pwedeng ibenta dito sa Jiangnan Herb Company. Maraming salamat sa alok mo, Boss Chu. Pero, may isa kasi akong ugali. Hindi ko gusto na ibibigay ang kontrol ng desisyon ko sa mga kamay ng ibang tao. Heto ang 70,000, pakibilang na lang po. Mas gusto ko pa rin gumastos para mapanatag ang loob ko. Aba, bilib din ako sa'yo. May paninindigan, kaya ka nagustuhan ni ate, ay dahil mismo sa ugali mong yan. Huwag kang mag-alala, kaninang umaga pa lang ay inutos ko na asikasuhin ang lahat ng papeles mo para maipadala agad dito. Kung ganon, maraming salamat, Ate Chu. 20,000, sapat na to para makabalik-balik tayo sa bundok. Ano pang hinihintay natin, tara na. Kumapit ka ng mabuti. Kuya, parang hindi naman papunta. Sa baryo natin ang daang to ah. Saan mo ba ako dadalhin? Ilang araw na rin simula nang umuwi ako sa baryo. Panay ang akyat ko sa bundok, at hindi pa ako nagkakaroon ng oras. Para dalawin ang nanay mo, sakto, ang laki ng kinita natin ngayong araw. Naisip kong dumaan sa bayan, para bumili ng mga pampalakas na pagkain. Mamaya, bisitahin natin si tita. Sige ba, tatawagan ko na agad si nanay, para makabili siya ng maraming ulam. Ipagluluto niya tayo ng masarap na hapunan mamaya. Kahit napayak at mahirap ang buhay ni Xiaoyu, kahit papaano ay may ina siyang karamay sa buhay, at isang tahanang puno ng pagmamahal. Hindi katulad ko, maagang pumanaw ang nanay ko. Pag uwi ko sa baryo, nananatili akong mag-isa at ulila. Nandito na pala si Yan Chuan, pagkatapos ng ilang taong pagbabanat ng buto sa syudad. Tignan mo naman at napakakisig na. Isa na siyang ganap na binata. Isang kawawang bata rin itong si Yan Chuan. Kung sakali man na balang araw, sila ng aking si Xiaoyu ang magkatuluyan. Matutulungan nila ang isa't isa, at itong malungkot at tahimik nating tahanan ay muli na ring sasaya at sisigla. Napakaganda sigurong isipin noon. Naku, nag-abala ka pa. Nagdala ka pa ng napakaraming mamahaling regalo, hindi mo na dapat ginawa yan. Halika na, pasok na kayo. Nakahanda na ang mga pagkain. Mga paborito mo itong lahat noong bata ka pa. Yan Chuan, mga gulay lang ito na tanim natin sa bakuran. At kasama rin ang mga nakuha ninyo noong isang araw, mula sa pamumundok ninyo. Pagpasensyahan mo na sana kung medyo simple lang. Naku, hindi po mangyayari yan, Tita Wang. Itong mga sariwa at organikong sangkap na ito, dinagdagan pa ng napakasarap ninyong pagluluto, ay di hamak na mas masarap kaysa sa mga kinakain ko sa syudad. Kaysa sa mga mamahaling restaurant, mas masarap po talaga ang luto nyo. Kung gusto mo, araw-araw mo na lang isama si Xiaoyu pa uwi. At dito na lang kayo palagi kumain sa bahay. Tutal, pareho naman kayong mga kabataan, para mas makapag-usap at magkakilala pa kayo. Sa dalas kong pumunta rito. Alam kong mahirap lang ang pamilya ni Xiaoyu. Kadalasan niya, hindi man lang sila makabili ng karne. Para lang mapakain ako ng ganito ngayon. Siguradong malaking pera ang ginastos ni Tita Wang. Tita Wang, gusto ko po sana talagang kumain araw-araw ng mga iniluluto nyo, kaso may hipag pa po akong kailangang asikasuhin sa bahay. Ayos lang, walang problema. Kailangan mo rin ngang alagaan ang hipag mo. Kung ganoon, kahit paminsan-minsan na lang, bumisita ka rito sa amin, ayos ba? Heto, isang tagay galing kay Tita Wang para sa'yo. Ang sarap ng alak na ito ah. Aba, naman. Iniwan pa yan ng tito mo noon. 30 taon nang nakaimbak ang magandang alak na yan.
Kaya siguradong hindi ka bibigyan ng lasa niyan. 30 taon na alak. Wala naman po akong ginawang kabayanihan. Pero pinapainom niyo ako ng ganitong kamahal na alak. Nakakahiya naman po yata ito sa akin. Araw-araw mong isinasama ang siyaoyo namin sa bundok para kumita ng malaking pera. At tinulungan mo ang pamilya namin na makaraos sa hirap. Lahat ng iyan ay nakikita ko. At itinatago ko sa aking puso. Malaki ang utang na loob ng pamilya namin sa iyo. Ano ba naman ang isang bote ng alak? Kuya Shen, huwag ka na pong tumanggi. Tama po ang nanay ko. Ang dami niyo na pong naitulong sa amin. Karapat-dapat po kayo sa alak na iyan. Dahil ganyan na po ang sinabi ni Tita Wang. Kung tatanggi pa ako, lalabas na wala po akong respeto sa inyo. Tita Wang, sige po, inumin ko na to. Tita Wang, tutal at napag-usapan na rin po ang pag-akyat sa bundok. Tamang-tama po ang pagkakataong ito. Para hatiin ko na po, ang kinita namin ni Xiaoyu ngayong araw.